Tatlong bisis na napasok sa rehab center ang asawa ko. Ilang bisis ko na rin siyang pinagbigyan pero hindi pa rin nagbabago. Kaya minsan sa hirap ng sitwasyon ko, naiisip kong bitawan na lang siya, lalo na ngayon na may lalaking handang tumanggap sa akin at ng anak ko. Magandang araw sa inyong lahat. Sasagutin natin ngayon ang mensahe ng ating sender from Batangas ulit. Shoutout po sa lahat ng mga taga Batangas. Narito po ang mensahe niya. Hello kuya, I'm Gisa from Batangas, running 25 this coming April, may isang anak. Pinapanood ko po ang mga video mo kuya Ting. Last day po yata may napanood akong patungkol sa mister niya na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot kuya. Halos same story lang po kami, pero mas malala po yung sa mister ko dahil 3 bisis na po siyang na-rehab. Panghuli nitong last December lang po hanggang ngayon nasa rehab center pa rin siya. Pinagbigyan ko na siya ng ilang bisis pero hindi pa rin nagbabago. Alam mo kuya, siya kasi ang nakapagpatapos sa akin sa pag-aaral. Kaya naging guro po ako ngayon ng isang private school dito sa amin. Minsan naiisip ko na gusto ko nang bumitaw sa kanya. Pati pamilya ko kasi nahihirapan na rin sa sitwasyon namin kuya. May nanligaw kasi po sa akin ngayon kuya, kapatid ng katrabaho ko. At willing siyang tanggapin ang anak ko. At minsan napasyal na rin ako sa kanila. Nakilala ko na rin ang magulang niya, kaya naguguluhan din ako sa sitwasyon ko ngayon. Salamat in advance kuya kung mapapansin mo itong message ko po, okay? Ma'am Gisa ng Batangas, maraming salamat po sa mensahe nyo. Maraming salamat na din sa tiwala. Habang binabasa ko itong mensahe nyo ma'am, napailing ako. Hindi dahil sa bisyo ng asawa mo, kung hindi doon sa sinabi mong napagtapos ka ng pag-aaral ng mister mo noon. Kaya ka naging guro ngayon. Tingin ko may kulang po dito sa detalye na binigay nyo po sa akin. Siguro hindi pa nalulong sa bisyo yung asawa mo noon bago ka nakapagtapos sa pag-aaral. Malinaw ang ibig sabihin nito na may magandang plano siya noon para sa buhay nyo o para sa iyo. Kaya isang matikas na saludo para sa lalaking ito. Ito yung tunay na bakat ng pagmamahal na ipinamalas niya sa iyo kung ano man ang maging desisyon mo sa kasalukuyan yung buhay. Umpisahan natin dito sa sinabi mong ilang bisis mo na siyang pinagbigyan pero hindi pa rin nagbabago. Patunay nito ay ang 3 bisis na siyang napasok sa rehab. May kasabihan tayo na naririnig, lahat tayo ay deserve sa salitang second chance. Pero dito sa sitwasyon mo ma'am, kung mataon na mapagbigyan mo pa siya, ito pa lang ang kauna-unahan kong maririnig na baka deserve pa siya para sa ika-4 na pagkakataon. Ang sakit isipin na ang isang tao noon na may pangarap sa buhay para sa pamilya niya, ay isa na siya ngayon sa napakaraming taong nasira ang buhay dahil lang sa maling bisyo. Para sa akin, isa lang din siya sa maraming biktima sa bisyo na ito. Dito naman sa sinabi mong pati pamilya mo ay nahihirapan na din sa sitwasyon nyo, kahit sino naman siguro kung nahihirapan sila, lalo na siguro ikaw. Dahil hindi na rin biro na 3 bisis siyang pabalik-balik sa rehab. Pilit na napalayo sa inyo, natalikuran na ang mga responsibilidad dahil lang sa walang kabuluhang pangyayari. Sobrang sakit nito para sa isang asawa na tinitiis ang pagkakamali. 1, 2 bisis, naging 3 pa. Sa punto na ito, masasabi kong believe din ako sa pagtitiis mo. At sa sinabi mong naisip mo na minsan na bitawan na lang siya, nakakalungkot man ito pero dahil hindi ko hawak ang pakiramdam mo kung gaano ka nahihirapan sa ngayon. At lalong hindi ko hawak ang desisyon mo kaya hindi na ako magbabakasakali na awatin pa kita kung ano man ang maging desisyon mo. Ma'am, ito ang may payo ko sa inyo. Lahat tayo ay deserve ng masayang buhay, okay? Kaya kung ano man ang maging desisyon mo, susuportahan kita. Kung pagbigyan mo pa siya, nasa sayo na po yan dahil hindi po talaga madali itong kalagayan mo. Pero ito lang pakiusap ko sa iyo ma'am, huwag po kayong mag-entertain muna ng mga ibang lalaki sa buhay nyo habang hindi ka pa nakipaghiwalay sa kanya ng maayos. Kasi ayaw kong isipin na kaya ka sumuko sa sitwasyon na ito dahil sabi mo nakapasyal ka na sa bahay ng lalaking nanliligaw sa iyo. Ayaw kong isipin na may nangyayari na sa inyong dalawa sa lalaki na yon. Kahit papano ma'am, maalam ko naman na hindi mo nakalimutan ang mga mabuting nagawa niya sa iyo. Tulad ng sabi mo na pagtapos ka niya sa pag-aaral. Ayaw kong mangyari na sabihin ng pamilya ng lalaki na ito na kaya ka nakipaghiwalay sa anak nila dahil may iba ka na. Kasi kapag nangyayari yon, mawawala ang saysay ng totoong pagtitiis mo sa mga nangyayari. Mawawala ang saysay ng totoong dahilan kung bakit ka bibitaw sa anak nila.
Sobra kitang naintindihan ma'am, kahit naawa din ako sa asawa mo. Siguro hindi ka na rin masisisi niya dahil malaki din ang pagkakamali niya. Hindi man lang kasi niya nagawang pigilan ang sarili niya para hindi na sana aabot pa sa ganito ang buhay niyo. Kaya ulitin ko ma'am, ano man ang maging desisyon mo, susuportahan kita. Sana makatulong po itong payo ko ma'am. Mag-ingat po kayo palagi. Paalam.